Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid na may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag, ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutyain ang lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nalalaman natin na tayo po ay Katoliko dahil tayo po ay nagsisimba, tayo po ay nagdadasal ng rosaryo at meron tayong mga religious practices na ginagawa, no? Pero ang tanong ko lang po ay, pagkatapos nating gawin ang mga bagay na yan, katulad ng pagsisimba o pagrorosaryo, ano pinagkaiba natin sa mga hindi Katoliko? O kaya sa mga hindi Kristiyano? Kasi pagkatapos natin gawin ang mga bagay na iyon, mukhang walang pagkakaiba. Kung ang gagawin lang natin ay magtrabaho, pagdating ng Lunes hanggang Biyernes, minsan pumunta sa mall, uuwi, kakain, makakasama ang pamilya, tapos magsisimba ulit, tapos pagdating sa Lunes, gano'n na naman. Pero merong pinagkaiba, yung Katoliko at hindi Katoliko. Kasi ang tunay na Katoliko at Kristiyano, inuuna niya ang gawain ng Diyos. Dito nga po sa ating Ebanghelyo, sinabi na ng Panginoon, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at anak, mga kapatid, at maging sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ano pinagkaiba natin sa hindi Katoliko o sa hindi naniniwala sa Diyos kung pinapahalagahan din natin ang ating pamilya ang higit pa kaysa sa Diyos? Parang wala pinagkaiba. Ganon din sa dulo, sabi po
Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Nililigtas natin ang sarili nating buhay. Paano natin inaalay ang buhay natin? Kaya mga kapatid, pag nilaya natin talaga kung Kristiyano pa tayo o hindi, malalaman lang natin kung Kristiyano tayo kung inuuna natin ang affairs ng Panginoon. Mas higit pa sa sarili nating buhay. At ang aking paanyaya ay, sana malaman natin kung ano ang gawain ng Diyos. At kung tayo ay pamilyado, isama natin yung buong pamilya natin doon sa gawaing yaon. Hindi yung parati nating naririnig, kasi may pamilya ako kaya hindi ako makapaglingkod sa Diyos. Yun, may kita na po natin na hindi Diyos ang mahalaga, kundi yung pamilya natin at saka yung sarili natin pinakakabalahan. Ano ang ginagawa ng isang tao na inuuna niya ang gawain ng Diyos? No? Ganito po ang nangyayari. Nire-restore po kasi ng Diyos ang buong daigdig. Ang ibig sabihin na nire-restore, sinisira po kasi ng kasalanan, ng kasakiman, yung lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya kung sino man ang sumasali sa gawain ng Diyos, nire-restore niya ang lahat at sinisira ang mundo ng kasalanan para lahat ng tao mapanumbalik yung unang karanasan ng paraiso. Naalala natin noon, yung the fall of mankind, nawala po yun eh. At ngayon, ganito na po ang nangyari sa buhay natin. Hindi po ito paraiso. Pero kung sino sumusunod sa Diyos, no, nare-restore, napapanumbalik yung dating plano ng Diyos. At hanggang ngayon, yun pa rin ang plano. Ma-eradicate ang kasalanan at lahat ng tao ay mapalapit sa Panginoon. Ikalawa, magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ang lumang langit at lumang lupa ay dala ng kasakiman, survival of the fittest. Kung sino ang mayaman, siya lang ang mabubuhay. Parang kawawa naman yung mga walang kaya, mga hirap na hirap sa buhay. Pero sa mundo ng Diyos, kasamang-kasama sila. Tandaan natin, kung sino nasa baba, itataas. At kung sino na nasa itaas, ibababa. Lalo na yung mga sakim at mga mapagsamantala. Sa madalit salita, i-create ni God ang bagong langit at bagong lupa. At magdasal na po tayo, sana kasama tayo doon. So mga kapatid, gawin nating iba yung buhay natin. Bakit? Nakasentro ang buhay natin sa Diyos. At kung sino nakasentro sa Diyos, siya ang makakaranas ng bagong langit at bagong lupa. Sana kasama tayo doon. Manalangin tayo. O Diyos, pinagninilayan na namin ang aming buhay kung saan ito pupunta. Sana po ito'y pumunta sa inyo at sa pagtupad ng inyong kalooban. Gawin niyo kaming instrumento sa ikababago ng buong mundo. Simula sa buhay namin, pumapasok sa pamilya, parokya, at ang aming pinakamamahal na bansang Pilipinas, maging kawangis ng iyong plano para sa amin lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon.